Marami siguro sa inyo naghahanap ng tanong o naghahanap ng kasagutan kung bakit may mga time na sa buhay ng isang tao, nagtatanong tayo ng mga bagay na hindi natin iintindihan, or yung mga kaibigan, pamilya, kamag-anak, hindi nila naiintindihan kung ano ba yung tumatakbo sa mga utak natin, kung ano ba yung tumatakbo sa mga pag-iisip natin. Hindi dahil kino-question natin kung ano yung mga bagay na nasa harapan natin, or dahil kino-question natin si God kung bakit ganon, bakit ganyan. Pero doon ko na-realize na minsan yung akala mo yung mga bagay na nakokontrol mo, dumarating ka sa point na hindi mo pala kayang kontrolin. Alam mo yung isang example nun, si Dr. Ong, everything's perfect, okay sa kanya lahat, nagbibigay siya sa atin ng advice regarding sa health, nakakatulong siya sa atin kung paano, ano ba yung mga ways para maprotektahan natin yung physical na katawan natin. But definitely, napanood ko kasi yung sa vlog niya regarding dun sa he cries a lot. Yung sinasabi niya na hindi ko alam kung bakit nangyari sa akin to. Tama naman gawa ko. 'Di ba? Dun mo masasabi sa salitang yun, kung ikaw malalim ka ng individual, dun mo marirealize o maiintindihan yung salitang yun. Dun mo maiintindihan yung sinasabi nila na tama naman yung ginawa niya, pero bakit ganun yung nangyari sa kanya. Dun mo makikita yung salitang control. Yung sinatingin niyang nakokontrol niya, dumarating sa punto na uncontrollable pala yun. Which is, ayaw man natin tanggapin, pero may mga bagay tayo na hindi hawak. Which is, di ba may kasabihan na sa tao, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo naman yung salitang yun. Kasi every decision that we had is part of what God's wanted us to do something. So, kaya may kasabihan na ganun, kasi nga gustong ipakita sa atin na nasa kanya yung awa, but nasa atin yung ways kung paano natin gagawin. But in regarding naman sa mga controllable and uncontrollable things in the world, yun yung mga bagay na hindi na talaga natin sakop. Which is, siya talaga yung nakakaalam. Merong mga prediction na kaya nilang i-predict yung ganyan, yung ganito, but definitely regarding sa controllable and uncontrollable matter, hindi na natin sakop yun. Which is, kahit anong gawin natin, maiiyak na lang tayo, masasabi natin sa sarili natin na ba't ang hirap kontrolin yung mga ganito, ba't ang hirap, andun ka na eh, tapos lilihis ka pa. Ganun din sa pangarap, may mga bagay na hindi natin nakokontrol. Kumbaga, kahit pilit mong kontrolin, mapapatanong ka na lang kung bakit tumiko ka pa rin. Kasi ganun ang buhay. Hindi pwedeng nasa good side lang, hindi pwedeng nasa bad side. Kaya nga sa bawat isang individual, meron siyang good and bad attitude. Meron din siyang pwedeng maputi ka, maitim ka, regarding sa mga ganun. So, kailangan may tawag dun eh, yung law ng, yung parang law siya ng pagkakaiba, or yung magkasalungat na sa bagay. Kasi kailangan yun para mo masabi. Kasi ganun yung ways ng universe. ganun yung ways ng universe. Parang energy lang yan. Masaya ka ngayon, mamaya iiyak ka, mamaya mararamdaman mo yung emosyon. Ganun talaga ang buhay. Mahirap maintindihan, but definitely ganun talaga. So, I hope you learn something, kasi more crowded kasi yung utak ko. Since dahil crowded yung utak ko, maraming pumapasok sa isip ko na siguro hindi na